Magandang gabi muli mga kapatid. Kumusta na po kayo sa inyong mga lugar, nasaan man kayong lugar, nasaan man at kung ano man ang inyong sitwasyon sa pagkakataong ito, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nawa ay mayroon kayong panahon na makinig muli sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ayan, magandang gabi Pastor Claude. Salamat at naandyan ka na. Tayo ay mag-aaral at patuloy tayong matututo ng salita ng Panginoon sa kabila ng mga nangyayaring sitwasyon sa ating mga buhay. Tuloy lang ang buhay, Pastor. Tuloy lang at may kaparaanan ng Panginoon sa bawat nangyayari. Okay, so tayo po ay magpapasimula sa chapter 43 sa gabing ito. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at naandyan ka na. So ako'y samahan po ninyo sa ating pananalangin para sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo mag-pray. Muli po, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, sa pagkakataon to na binigay mo sa amin, Panginoon, upang pagpatuloy kami sa pag-aaral. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, ang laman ng aming mga damdamin, ng aming mga puso, kaisipan, ang bigat o kung anumang sitwasyon, Panginoon. Ama, amin pong itinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Samahan po kami at gabayan sa gabing ito, makapagpatuloy kami ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw po ay aming maparangalan sa gawaing ito. Patuloy po namin ipinapaubaya sa iyo ang lahat-lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Magandang gabi, Sister Ana. Kumusta ka na dyan? Kumusta kayo dyan, mga kapatid? Salamat po. So, tayo magpapatuloy nga po sa ating pag-aaral. At kahapon ay natalakay natin at tatapos natin ang chapter 42 ng aklat ng Isaiah. At itong ang kabanata na ito sa huling bahagi ay nag-iwan sa atin ng medyo mabigat na sitwasyon at nakakatakot, no? Dahil ito ay nagtuturo sa atin ng naaambang kaparusahan o paghatol ng Diyos sa mga taong hindi totoong nanampalataya. So, okay, so medyo naputol ang aking koneksyon, nag-pause siya sandali kaya huminto rin po ako. Nakakonect lang ako dito sa 5 piso wifi dito sa tapat ng church at sira pa rin ang internet natin dito sa church. Ano po, hindi yan. So yan po, pag naputol pa uli ay siguro mag-recording na lang ako, ano. Okay, sa chapter 4 sa kahapon na natapos natin chapter 42, medyo mabigat ang sitwasyon dahil tumutukoy nga sa kaparusahan sa mga taong hindi mananampalataya sa Panginoon. Kaya tayong lahat ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Ipanalangin natin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Particularly minsan, yung mga kasama na natin sa church hindi pa rin totaling nagbibigay ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Pastor Dennis. Nawa ay okay kayo dyan. Kumusta ang leadership summit ng DCPI? Ayan, na-miss ko talaga ang DCPI. Makapunta kaya dyan bukas ng hapon. Ano? Makapagmano kay Daron. Anyway, so ayan, magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, so tayo tatalakay ngayon sa chapter 43. At ito ay medyo kabaligtaran ng ating natapos na talakayan sa dulo ng chapter 42. Ang chapter 42 mabigat, but this time, ito ay nagpapanimula ang chapter 43 sa isang kaaya-aya at masarap na pakinggan. Isang kabanata na nagbibigay ng pag-asa para sa mga taong nanampalataya sa Panginoon. Well, sa totoo lang po, hindi naman tayo dapat malungkot dahil nung una pa lang tinuruan na tayo eh. Hindi pa ako pastor, ako ay simpleng mananampalataya pa lang nung una, itinuro na sa atin, pero perhaps lahat tayo tinuruan na dalawang bagay lang naman talaga ang sitwasyon ng mga tao sa mundo. Una, pag ikay nanampalataya, meron kang kaligayahan, meron kang pag-asa, maliligtas ka at mararanasan mo yung mga kagandahan sa buhay. Pero kung ikaw ay hindi nanampalataya,
alam nating lahat na ang kahihinatnan mo ay kapahamakan. At ang nakakalungkot lang ngayon, minsan yung mga laman na nasa loob na ng church ay kapahamakan pa rin dahil hindi totoong nanampalataya. So dito sa amin, hindi ko po alam sa ibang church, Pastor Dennis, ay direkta namin laging sinasabi yung kapahamakan na mangyayari. We regularly discuss about the wrath of God, yung puot ng Diyos, yung Matthew 7:23-24, Matthew 25, na yan, palalayasin tayo ng Panginoon, dahil kung hindi tayo totoong mananampalataya. So alam nating lahat yan. So yung damdamin ng kalungkutan, normal na yan sa mga hindi mananampalataya. At yung damdamin ng kaligayahan at pag-asa, dapat maging normal na din yan sa mga mananampalataya. Ngayon, sa gabing ito, talakayin natin yung isang bagay na napakaganda, kabanata na nagtutukoy sa pag-asa ng bawat isa. Ang chapter 43 ay nagbibigay diin sa tungkulin ng Diyos bilang manunubos at tagapagtanggol ng Israel, na itinatampok ang kaniyang soberanya, ang otoridad at ang pagiging natatangi at katapatan. Nakatuon ang kabanata sa mga pangako ng Diyos sa presensya, proteksyon at pagpapanumbalik, habang tinatawag din ang mga Israelita na maging kaniyang mga saksi. Tinutugunan din ito ang pagpapatawad ng Diyos at ang pag-alis ng mga paglabag. Tinatalakay sa kabanatang ito ang hindi matatawarang pag-ibig, proteksyon at pangako ng pagtubos ng Diyos sa mga Israelita sa kabila ng kanilang kawalan ng katapatan. Ang nakakatuwa dito, sumuway na ang mga Israelita, pero ito pa rin ang Diyos na siya mismong lumalapit sa mga tao sa Israel para sila ay tubusin, para sila ay iligtas. Tinatalakay din sa kabanatang ito, yun nga, hindi matatawarang pag-ibig, unfathomable love, indescribable concern of the God towards His people. Yung protection, yung pangako ng pagtubos, the promise of redemption sa mga Israelita. At syempre, alam natin lahat, hindi lang naman Israel ang ililigtas ng Diyos. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat na katikay nakasama uli sa ating pag-aaral. Nawa ay sana kasama mo ang iyong mag-aama. Namimiss ko na kayo. Punta na nga kayo dito sa Santo Tomas para magkita-kita tayo uli. Ayan. Binibigyan din sa kabanatang ito ang bahagi ng Diyos bilang manunubos o tinatawag din natin na kinsman redeemer. Si Boaz ang isang kilalang naging kinsman redeemer sa Lumang Tipan. At of course si Jesus Christ, Ayan, na nagtatanggol sa kaniyang mga tao, nagbibigay ng walang hanggang proteksyon, naghihiganti para sa mga inaapi at tumutubos sa mga tao. Napakaganda ng katangian na pinapahiwatig dito sa Diyos. Siya'y nagbibigay ng walang hanggang protection, everlasting protection. He avenged those who are being oppressed. Yan, yung salitang oppressing, galit na galit ako dyan kasi nung ako'y nandun pa sa kabilang bahagi, talaga namang galit tayo sa mga taong nang-aapi. Ayan, at yun tumutubos sa mga tao, redemption, Tinatalakay din ang kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga bagong bagay o new things at panatilihin ang mga ito sa kabila ng kahirapan ng panahon. Alam nyo na napakaraming sitwasyon sa mundo na talagang Diyos lang ang makakagawa. Diyos lang ang makakakontrol. Ito na lamang nakalipas na 2 linggo ng bagyo, baha. Hanggang ngayon buhay pa tayo. Alam po ninyo, doon sa lugar namin bumabaha. Buti na lang hindi ako nalunod. Ayan, sa iba't ibang lugar, talagang nakakalungkot. Yan, at pagkatapos ng bahaan, ng bagyuhan na yan, ni-restore ng Panginoon ang environment. Yan. Ang mga tema sa kabanatang ito ay ang mga sumusunod. Meron akong 7 na itala dito, Una, ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng katubusan sa mga taong nagkasala sa Kaniya. Pangalawa, yung commitment ng Diyos na tuparin ang kaniyang mga pangako sa kaniyang mga piniling tao. At pangatlo, ang soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay, sitwasyon at panahon.
ang banal na otoridad ng Diyos na gumawa ng mga bagong bagay at pananatili sa mga nandirito na. So siya yung nagme-maintain ng lahat ng bagay. Yung nandito na, i-maintain na niya yan, at yung wala pa ay pwede niyang gawin. Yan. Panglima, ang kakayahan ng Diyos na tulungan ang mga tao na malampasan o matalo ang mga kahirapan at mga pagdurusa. Yan. Palagay ko lahat tayo nakaranasan ng mga kahirapan sa buhay. At kung wala ang Diyos sa ating buhay, kung hindi natin siya kasama, ay sigurado hindi natin malalampasan ang mga kahirapan na ito. Ako po ay living testimony ng mga kahirapan na iyan. Si Pastor Dennis ay ganoon din. Si Pastor Claude, palagay ko lahat po tayo nakaranas ng kahirapan. Ano? Si Sister Jane ay sa mahabang panahon nung nagsisimula yan doon sa dito sa New Life in Christ, SMCF pala magkakasama na kami. Palagay ko ay nakita din at nasaksihan yung mga kahirapan na pinagdaanan namin noon. Ayan. Ang personal na pagkakilala o kaalaman ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ayan, si Nanay Gertrudes, makakasama natin yun sa Winner Church at somehow ay nagkakakwentuhan at nagkakasama ng mga panahon na yon. I think buhay pa si Mrs. nung uma-attend si Nanay Gertrudes dito sa Santo Tomas. Panghuli na tema na tinatalakay sa kabanatang ito, yung personal na pagkakilala o kaalaman ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kilala ng Diyos kung sino tayo, kung anong katangian natin, ano ang ating kalalagayan, ano ang pangangailangan natin. At dahil kilala tayo ng Diyos, siya ang magkakaloob sa atin ng katiwasayan at pag-asa. God definitely knows what we need. And He is more than willing to provide it for us. Yun ang problema. Yan ang kagandahan, no? Sa kabila ng ating mga pagsuway, sa kabila ng mga katigasan ng ulo, katigasan ng puso, at ng kaisipan, naandun ng Diyos na patuloy na nagpo-provide sa atin. Yan. At hindi lang noon, hanggang ngayon at sa susunod pang mga panahon. Yan. Okay. Ang ilang detalye ng kabanatang ito ay makikita natin. Yung verses 1 to 7, ito yung unang bahagi ng kabanata, ay naghahatid ng mensahe ng pagtubos, pag-ibig at proteksyon ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ito ay nag-aalok ng kaaliwan at pag-asa sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa tungkulin ng Diyos bilang kanilang manunubos at tagapagtanggol. Tinitiyak sa kanila ng talata o ng mga talata ng kabanatang ito na sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, sasamahan sila ng Diyos kahit sa pamamagitan ng tubig at apoy. Ay, sumisimbolo sa mga kahirapan, ano? So may mga tinalakay dito sa mga susunod na talata. At sa huli ay titipunin sila ng sama-sama. Yan. Ating tunghayan ng verse 1. Ano ba ang sinasabi sa verse 1 ng chapter 43? Ang sabi dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Wow! Grabe, no? Israel, a personal name, no? Pero bagamat tumutukoy sa buong bansa. Pero syempre, alam natin kung sino yung Israel na pinagmulan. Ito ay si Jacob mismo at ang kanyang lahi. Ano? Ito ang sinasabi, talagang mensahe. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Do not fear, no? Sabing ganon. Because I will save you. At alam nating lahat kung ano ang ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Simula pa nang sila ay nagutom doon sa lupang Kanaan, nakarating sa Ehipto sa pamamagitan ni Joseph, and then ibinalik sa lupang Kanaan sa pamamagitan ni Moises, at napakarami pang bahagi ng kasaysayan. So nagpapakita ng talagang pagliligtas at proteksyon ng Diyos. At ang sabi dito, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Grabe, no? Pag ang isang tao tinawag mo sa pangalan, ibig sabihin personal mo siyang kilala. Di ba? At malapit ka sa kanya, kilala mo siya, alam mo kung anong buhay niya. Ayan, kaya ibig sabihin dito, sinabi ng Diyos, tinawag kita sa iyong pangalan at kilala kita.
no? Ayan, kanina pinag-uusapan namin sa 13 Martires, yung sabi natin ay kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung paano kanya ililigtas. Alam ng Diyos yung bilang ng buhok mo, yung likaw ng bituka mo, at kung ano-ano pa. Kahit yung ginagawa mong mali o mga kasalanan. Okay. Sa talatang 1, tinitiyak ng Diyos sa kanyang mga tao na hindi nila kailangang matakot dahil tinubos niya sila. Tinawag sila sa pangalan at inaangkin sila bilang kanyang pag-aari. Akin ka. Nangangako siya na makakasama niya sila sa mga pagsubok gaya ng sa malalalim na tubig at apoy. Pero ang kagandahan, kahit dumaan sa pagsubok, hindi mapapahamak. Hindi masusunog ng apoy, hindi malulunod sa tubig. Of course, these are not literally mentioned, no? Hindi ito literal na sitwasyon. Baka ang iba sa inyo ay tumulon sa ilog o sa tubig na malalim, tapos hindi pa marunong lumangoy, abay, malulunod ka talaga doon. Huwag nating i-dare yung salita ng Panginoon. No? Yan, baka meron sa inyong pumunta sa apoy, magsunog at sasabihin ay, sabi sa Bible, sabi ni Pastor Dom, hindi masusunog. Aba, wala pa akong kasalanan dyan. Ayan, kasi hindi naman po yun ang literal na yung sinasabi talaga dito. Hindi po yung literal na sinasabi. Ano po? Okay, nag-aalok ng kaaliwan at pag-asa sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa tungkulin ng Diyos bilang kanilang manunubos at tagapagtanggol. Nandun yung assurance, no? Tinitiyak sa kanila ng talata na sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, sasamahan sila ng Diyos, no? Ito ay isang paalala ng pag-ibig, proteksyon at katapatan ng Diyos sa kaniyang piniling mga tao. Nagbibigay ito ng kahalagahan para sa lahat ng mananampalataya. Ito ay sumasakop sa isang personal na relasyon na nais ng Diyos na magkaroon ng bawat isa sa kaniyang mga anak. So dahil mahal tayo ng Diyos, ang gusto rin ng Diyos, tayong mga anak niya ay magmahalan, hindi dapat mag-away, hindi dapat magkagatan. So, magdidebate, no? Si Pastor Dennis dati nagdebate kami niyan pero mahal ko yan si Pastor Dennis at kami nagkakaintindihan yan. Ano? Okay. Ayan, balik tayo. Okay, may kasama akong dumating dito sa church, si Princess, no po? Ayan. Ang talatang ito ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao na kaniyang pinili sa kabila ng kanilang pagsuway at pagtalikod sa Kanya. Pero nakakatuwa, ang matigas na ulo na kanyang anak ay pinili at minahal. Kaya sa totoo lang po, ang totoong pagmamahal ay nasusukat sa pagmamalasakit sa kabila ng kasamaan. No? Kung tayo'y nagmamahal at ang tinitingnan lang natin ay yung mabubuting ginawa ng taong minamahal natin, baka hindi totoo yung ating pagmamahal. Ano? Iba naman, love one another, not love another one. Okay, huwag kang magla-love another one, Pastor, ha? Ayan, huwag mo nang isa-isip yan, saka na yan. Ano? Okay. Ang totoong sukatan ng totoong pagmamahal ay yung kaya mo siyang mahalin sa kabila ng ginagawang mali sa iyo. Sorry for the word, kung ginagawa ng masama, niloloko ka na, ginagalitan ka o lahat na, ay kaya mo pa ring mahalin, and that is unconditional love. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya o sa mga tao, yung pinakasalbahing tao, pero mahal ka pa rin niya. Well, ako po may karanasan dyan. Ano po? At ilang beses ko na rin naman naikwento sa inyo to. Bago po ako maging mananampalataya, ay napakawalang hiya ko po talaga. Sorry for that word, hindi po ako nagmumura. Napakasalbahe ko po talaga. Pero sa kabila ng... Okay, so yun po. Yan po, tama, Sir Irene. Yan yung pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Hindi nakatingin sa anumang physical o material na bagay. Kung hindi, walang condition. Sabi nga love for no reason at all. At ganoon ang Panginoong Jesus, no? Walang dahilan ng Diyos para mahalin tayo, pero minahal niya tayo. Dapat tayong mananampalataya ay ganoon din. Kahit masama ang ugali, kahit ichinismis ka, kahit naghalit sa iyo, lahat na.
dapat mahalin mo pa rin. And that is the true love. Ayan. Kaya ba natin gawin ito? Ayan. Okay, wag na kayong sumagot at baka mabisto pa. Ano? Okay. Ang talatang ito ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili sa kabila ng kanilang pagsuway at pagtalikod. Nagsimula ang talata sa deklarasyon na Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Ngunit ngayon ay, okay, yan. Binibigyang diin nito ang banal na pinagmulan at natatanging relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ng Israel. Hindi lang sila basta bansa, kundi isang bayang nilikha at binuo mismo ng Panginoon. Nagtatakda ito ng yugto para sa malalim na mensahe ng pagmamahal at pagiging malapit ng Diyos sa bayang ito. Sabi ko nga po sa inyo, Nanay Effie, your apology is accepted but you are still late. Late pa rin yan. Okay, binanggit sa sumunod na pangungusap ang salitang huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Okay lang, Nanay Effie, wag kang magpipikot, binibiro lang po kita. At least naandyan ka. Yan, salamat po sa pagsama. Ang utos na ito ay paulit-ulit na tema sa Biblia, sa Luma at Bagong Tipan, na nagpapahiwatig na ang pagkabalisa at takot ay karaniwang mga karanasan ng tao. Gayunpaman, ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan sa kaniyang mga tao na hindi kailangang matakot dahil siya ay kasama nila. Ang mensaheng ito ng katiyakan ay nilalapat hindi lamang sa mga sinaunang Israelita, kundi sa lahat ng mananampalataya. Sa ngayon, ang pangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ang kasiguraduhan ng kaligtasan at proteksyon ay ibinigay din niya sa atin, hindi lang sa mga Israelita. At siguradong naandan ang proteksyon ng Diyos anumang sitwasyon. So napakarami na nating naikwento, napakarami na nating napag-usapan hinggil sa proteksyon ng Diyos. At talaga namang hindi natin matatawaran. Ayan. Ang susunod na pahayag, ang sabi doon, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. I called you by your name. You are mine. Ito yung nagpapahayag ng isang kapangyarihan. Sa King James, ginamit ang salitang tinubos na sumasakop sa ginawang pagpapalaya ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Gayunpaman, itinuturo din nito ang sukdulang pagtubos na ipagkakaloob sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo. Ang ideyang ito ng pagtawag sa pangalan na nagpapahiwatig ng isang personal at individual na katangian ng relasyon ng Diyos sa kanyang mga tao. Nangangahulugan ito ng malalim na pagpapalagayang loob at personal na koneksyon dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa kaniyang mga anak at tinawag silang kaniyang sarili. Para po itong yung nanay at tatay, kilala natin ang ating mga anak. Okay, Doc Art, magandang gabi po. Sana in-invite nyo si Daron para makinig din siya. Okay, magandang gabi, Pastor Art. Salamat po at naandyan kayo. Sana nai-enjoy ninyo ang Leadership Summit. Ano po? Dadalawin ka kayo dyan. Sabihin nyo kay Daron, ipaghanda niya ako ng masarap na pananghalian bukas. Okay. Okay, salamat po, salamat. Ang ideyang ito ng pagtawag sa pangalan na nagpapahiwatig ng isang personal at individual na katangian ng relasyon sa Diyos, ang nangangahulugan ulit. Ang ideyang ito ng pagtawag sa pangalan na nagpapahiwatig ng isang personal at individual na katangian ng relasyon ng Diyos sa kanyang mga tao ay nangangahulugan ng malalim na pagpapalagayang loob, closeness, deep relationship at personal na connection dahil kilala ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak at tinawag silang kaniyang sarili. Magandang gabi, Kumaring Fe. Mare, kumusta ka na? Kumusta na ang Winner Church? Okay, kumusta mo ako sa lahat ng mga taga Winner Church? Sana inananalo pa rin kayo.
Okay. Ang pagtawag sa kanila bilang Israel o Jacob ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkakakilanlan at pamana. Gayon din ang kanyang katapatan sa mga pangako na kanyang ginawa sa kanilang mga ninuno. Simula pa sa panahon ni Abraham, Gayon din ang kanyang katapatan sa mga pangako na kanyang ginawa sa lahat ng mga sumunod na saling lahi. Ang imahe ng pagiging tinubos or redeemed at tinawag sa pangalan, called by name, ay may malalim na espiritual na kahalagahan. Ito'y nagtuturo sa kalayaan at personal na relasyon na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Well, pag ang tao ay totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus, siguradong kilalang-kilala tayo ng Diyos, At kilala din natin sila. Kaya nga, alam mo, nakakalungkot may mga Kristiyano raw, pero pag tinanong mo sino ba si Jesus, sino ang tagapagligtas mo, ay hindi kilala. Si Jesus po yung nagligtas sa akin, nagbibigay ng pagkain ko araw-araw at kung ano-ano pa. Material things ang pagkakilala kay Jesus. Naging kung ano-ano. Hindi po ganun lamang ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na kumikilos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Siya yung Diyos na nagmahal sa atin. Siya yung nagligtas, nagbuwis ng kanyang buhay para tayo ay maligtas sa ating mga pagkakasala. Yan. At sa dulo ng panahon, siya pa rin ang Diyos na magdadala sa atin sa kaluwalhatian sa kanyang kaharian. Yan. Ang nakakalungkot po, maraming taong nagsasabi na Kristiyano, aktibo minsan sa church, pero hindi nila totally maipaliwanag kung sino ang Panginoong Hesus. Well, hindi ko po alam kung meron sa inyo ditong, pasensya na po, baka meron sa inyong may church dito na nakalagay sa karatula ng church nila ay full gospel. Mga kapatid, kung ang church ninyo ay full gospel, siguraduhin po ninyo na yung mga miyembro nyo na nauunawaan ng salitang gospel. Kasi sa dami po, marami po kaming nakausap, full gospel daw ang church nila. Pero pag tinanong mo, ano ba yung gospel? Hindi nila maintindihan, hindi nila maipaliwanag. So, para safe po tayong lahat. Kung hindi nyo pa po alam ipaliwanag, o kung meron pa tanong tungkol sa kung ano ba yon gospel, tanungin po ninyo si Doc Art at siya po ang magpapaliwanag sa inyo niyan. Ayan. Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa, kaaliwan at katiyakan. Ipinapaalala nito sa mga mananampalataya ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos, ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng personal na relasyon sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ito'y isang makapangyarihang testamento sa walang hanggang kalikasan ng pag-ibig ng Diyos at ang natatanging pagkakakilanlan at pagtawag ng kaniyang mga tao. Ang talatang ito'y patuloy na nagbibigay ng pampatibay loob at lakas sa lahat ng naghahanap ng kanlungan sa Panginoon. Ano yung full gospel? Ikaw talaga, Pastor Claude, mga sinusulat mo dyan pagagalit sa atin si Doc Art niyan Okay, so mga kapatid, ang tatalakayin lang natin muna sa gabing ito ay verse 1. Bukas natin itutuloy yung verses 2, 3, and 4. Pero alam niyo, yung panimula pa lang ng chapter 43 na verse 1, nagpapakita ito ng napakalawak, hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang abutin na mensahe ng pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Kung ano yung disenyo niya sa tao, sa mundo, at kung paano niya inabot ang mga tao. Totoo po yung sinasabi sa Romans chapter 3, na hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin hinahanap ang Diyos. Kasi ang katotohanan, ang Diyos ang humanap sa atin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Yan po. So, sa atin pong pag-aaral na gagawin sa kabanatang ito, ating matutunghayan lahat ng kapangyarihan na ginawa ng Diyos. Well, ay ba sa atin familiar na dito, na pag-aralan na halos kabisado na yung buong Bible. Si Doc Art, saka si Pastor Dennis, kabisado na niya ng Bible Kaya yan po ay mga
walking pastors po, mga walking dictionary po yan. Kaya pwede po kayong magtanong sa kanila. Ayan. Nakikita natin dito, gaano ba kabuti ang Diyos na ating sinasamba? At ano ba ang plano ng Diyos sa ating mga buhay? Hindi po tayo natatapos lamang sa tayo'y naligtas. Hindi po tayo natatapos na tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong ay paano natin ipinamumuhay ang buhay na ito? Habang hindi pa dumarating ang panahon ng pagkuha sa atin ng Panginoon. Yan. So, hindi natin alam kung kailan eksaktong darating ang Panginoon. Pero ano ang ginagawa natin? Ano ang dapat nating gawin? At ano ang ginagawa ng Diyos habang tayo'y nag-iintay sa Kanyang pagbabalik? Ano ang dapat nating maging tugon? Tayo ba'y magpapayaman? Tayo ba'y maghahanap buhay na lang at magkakamal ng maraming salapi? O tayo'y magbabahagi ng ebanghelyo kung saan-saan? Okay, so, well, madaling sabihin, pero nagagawa po natin. Ang isang bagay na mahirap gawin ay yung mga bagay na hindi bukal sa ating mga puso. Bakit hindi bukal? Kasi hindi natin nauunawaan, hindi natin hinayakap kung ano yung sitwasyon na kailangan nating harapin bilang mananampalataya at bilang tagasunod ni Kristo. Ayan. So, atin pong balik-aralan ang mga tinuro sa atin ng ating mga pastor at ating maunawaan at alamin eksakto ano ang plano ng Diyos. Hindi lang po plano ng Diyos na tayo payamanin materially, kung hindi payamanin spiritually, payamanin sa paglilingkod sa Kanya at maging instrumento ng Diyos sa pagdadala ng mayamang salita niya, ng mayamang ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. And that is what we call the Great Commission. No po? So tayo pong lahat ay may responsibility. Hindi lang po tayo tagapakinig, tayo rin po ay tagapagbahagi. Okay, so kung kayo po ay natutuwa sa ganitong talakayan, ay pwede po kayong makijoin lagi sa ating pag-aaral. Ito po'y araw-araw, biyaya ng Panginoon ay pinipilit nating magawa ito araw-araw, tuwing alas 8 ng gabi, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ang wala lang po ay Wednesday dahil ito'y nakatalaga sa amin sa sama-samang pananalangin. At kung kayo naman po ay may mga katanungan, ay nandyan po si Pastor Dennis at si Doc Art para sila po ang sumago at biglang ipinasa ay ayan, okay. Tayo po ay patuloy na mag-aaral, patuloy na magpapalago sa ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Okay, so pansamantala hanggang dyan lang po muna tayo. Bukas po ng gabi tutuloy natin uli ang ating pag-aaral. At baka po si Doc Art at si Pastor Dennis ay hindi makabalik sa Leadership Summit, ay masuspende rin kagaya ng ginawa sa amin. Okay, sige po, tayo sama-samang magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong pagsama at pagtuturo sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan sa aming mga buhay. At patuloy naming makita ang iyong mga kaparaanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, mag-aral at matuto ng iyong salita at ito'y maibahagi rin namin sa iba pang mga tao. Salamat po dakilang Diyos, salamat sa mga kapatid namin, mga kamanggagawa na nakasama namin sa gabing ito. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan, especially Panginoon, ang mga kasama manggagawa namin na naandoon sa Leadership Summit ng DCPI sa Rizal, ang mga ikaw po ang nakakaalam ng eksaktong sitwasyon. Nawa Panginoon, maging maayos ang lahat ng proseso at wag nang maulit yung mga hindi magandang sitwasyon na naranasan namin ng mga nakalipas na panahon. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng leadership ng DCPI Philippines, including the DCPI Asia Pacific. Salamat po dakilang Diyos. Pagpalain po ang bawat isa at nabay maparangalan ka namin sa mga ganitong gawain. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po. Salamat. Nahuli si Cedric. Kita-kita tayo sa susunod. Cedric, lagi kang mag-join na. Okay, God bless everyone. Okay, salamat po. Salamat, Sister Pe.
Salamat, Sister Jane, Cedric, Pastor Claude, Nanay Epi, Mami Ai, Pastor Dennis, Pastor Art, Sister Jane, at sino pa bang hindi ko nabanggit ito? Sister Ana, salamat po sa inyong lahat. At si Nanay Gertrudes. Okay, God bless everyone. Bye-bye po. God